Magandang umaga sa iyo, Susan. Wala si Sister Rhea, si Brother Ivan muna ang mag-uulat sa inyo dito. At nandito nga po tayo ngayong Miyerkules Santo 2017, balik San Pedro Cotod, San Fernando, Pampanga tayo. At yung nakikita ninyo sa aking likuran, yan po yung tinatawag na burol, kung saan nagaganap na, Susan, yung nabanggit mo kanina, yung isa sa pinaka-inaabangang senakulo tuwing Semana Santa taon-taon, dahil nga po yan sa aktual na pagpapapako ng ilang mga deboto dito sa Pampanga. Sa kasalukuyan ay nagkakaroon sila ng tinatawag nating rehearsal, dahil taon-taon, Susan, paganda na ng paganda yung pagtatanghal ng senakulo dito sa San Pedro Cotod. Libu-libong tao po ang dumarayo dito para masaksihan yung pagtatanghal na yan at yung aktual na pagpapapako nga ng ilan nating mga kababayan dito sa mismong burol na ito. Mamaya makakausap natin yung ilang taon nang gumaganap na Kristo, si Ginoong Ruben Enaje. Pag-usapan natin ang kanyang debosyon. At syempre dahil na rin sa dami ng mga dumaragsa rito, pag-usapan din natin ang mga paghahanda, gayon din ang ginagawang seguridad at pagbabantay ng pamunuan ng barangay dito sa napakalaking senakulo na nagaganap taon-taon dito sa San Pedro Cotod, San Fernando, Pampanga. Samantala, balik muna sa iyo, Susan. Ban mo. Nalo Jesus, emo palto, malamong pa mangulam karingang hel mong demonyo, pay kalag aking krus mong inimuri keba sa bako. Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa San Pedro Cotod sa San Fernando, Pampanga. Narito po tayo mismo sa burol kung saan magaganap ang pagpapapako ng ilan nating mga debotong kababayan dito sa San Pedro Cotod na isa nga po sa mga pinaka-inaabangang senakulo o pagtatanghal ng mga paghihirap ni Jesus tuwing Semana Santa. Alam niyo po, mga kapuso, hindi birong sakripisyo ang ginagawa ng mga tao rito para maisagawa ang pagtatanghal na ito. Isang sakripisyo na ilang henerasyon nang dinadala ng mga miyembro ng kanilang mga pamilya. Halimbawa, ang unang-unang nagsulat nitong senakulo rito na si Ginoong Ricardo Navarro noong 1955, ang apo naman niya ngayon ang nagiging direktor ng pagtatanghal na magaganap sa araw ng Biyernes Santo. At syempre, nariyan po ang gumaganap na Kristo, si Ginoong Ruben Enaje. Nagagawin niya ang role na ito sa ika-31 pagkakataon. 31st year na po niyang gagawin ito. Kausapin natin siya at pag-usapan natin ang kanyang debosyon dito po sa ginagawang Via Crucis tuwing Semana Santa. Maabala ko, Ka Ruben, ang inyong magre-rehearse. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Ka Ruben, 57 years old na kayo. Opo. 31st year nyo nang gagawin ito. Bakit nyo po pinagpapatuloy ito? May edad na rin kayo, hindi birong sakripisyo to, mahirap. Napakahirap po talaga sakripisyo na to. Saka yung galaw mo, kontrolado. Tinutuloy ko na lang po yung panata ko kasi wala pa kami nakikitang kapalit. Saka okay naman sa akin kasi yung isa kong anak na nasa ibang bansa, sa taon na ito siyang pinagdarasal. Okay. May ikukwento lang ako sa mga kapuso natin. Ito hong pagtatanghal na ito, magsisimula dun sa alas 10 ng umaga. Tapos sa kainitan po ng araw, bibit-bitin ni Ka Ruben itong isang bagong krus na papakita namin sa inyo. Yan ang kanyang bibit-bitin ng halos 2 kilometro papunta rito bago siya tuluyang ipako sa krus, dakong alas 3 ng hapon. Ngayon naman po, Ka Ruben, maraming salamat po. Ngayon naman po, kausapin natin ang nabanggit ko kanina, ang direktor ng senakulo ngayong taon nito, si Direktor Alan Navarro. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat. Pang ilang beses nyo na pong i-direct ito at meron ba kayong mga binago na abangan ng ating mga kababayan darayo dito? Pang 19 years ko nang pagdidirect ito. Ngayon, last 5 years, dinagdagan ko yung script sa original. Dati, nag-uumpisa kay Pilato. Ngayon, sa Garden of Gethsemane ko na inumpisahan. Gumawa ko ng drama, nakasama itong si Judas at saka si Anyas at saka si Caiphas. So, para gumanda yung Via Crucis. Pero ito po, faithful pa rin, ika nga, nandun pa rin doon sa original na script na sinulat ng inyong lolo, si Ricardo Navarro. Andun pa rin ang original script. Na-preserve pa rin. Na-preserve pa rin hanggang ngayon. Definitely, abangan po ng ating mga kababayan niya. Maraming salamat po at good luck sa ating pagtatanghal sa araw ng Biyernes. Mga kapuso, isa pang inaabangan din ng mga dumarayo rito, lalo na yung mga foreigner, ay yung mga nagpepenitensya. Papakita lamang po natin sa inyo ang ginagamit nila.
Ano nga ho ang tawag dito sa pangsugat ninyo? Ito ho ang ginagamit nilang pangsugat. Yung panabad. Panabad ang tawag nila dito. Gawa ho ito sa bubog. Oo. Bubog ng sa likod. Hahampas-hampasin muna yan para, Oo. Kaya lang, mad lang, ganyan lang. para may dugo. May dugo. Okay. Ito naman pong gamit nilang panghataw sa kanilang mga likod. Ang tawag dyan ay burulyos. Brulyos. Oho. Gawa ho ito sa 25 stick. At ang kanilang paniniwala dyan, pag nahulugan ka ng isang stick, ay dagdag 1 taon yon sa iyong pamamanata ng pagpepenitensya. Mga kapuso, yan po ang ating aabangan dito sa San Pedro Cotod, San Fernando, Pampanga sa araw po ng Biyernes Santo. Balik muna tayo sa studio.